presyo nun pwedeng umabot ng $5 to $10 million. Depende sa $5 condition. million! Mamumulubi ako dito. Post mo na doon sa wall. Kung gusto mo mainggit. Presyo mo doon sa nauna. Sama niya to, sir. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Sir, pasok, sir! Evening, sir. Wow! Ano yung mga dala mo, sir? NBA, sir. Mukhang matindi yan, ah. Opo. NBA card. NBA cards. Okay, yung pangalan niyo, sir, muna. Aldrey, sir. Aldrey. Opo. Aldrey. Taga saan si Aldrey? Ano po? Antipolo. Antipolo. Yes, sir. Naku. Ano bang alam ko dito sa mga NBA cards na to? Mga Jordan, sir. Mga Jordan. Ano to, sir? Collection mo? Collection, sir. High school po. High school. So, bibenta mo na to? Opo. Puro Jordan, ah. May mga ganito rin ako, kaso hindi ko alam kung ano yung value. Merong ano dyan, sir. May 6 na mataas. Alam ko dito, mayroon pang maabot ng million dito, eh, sa NBA cards, eh. Tama ba? Meron, sir. Yung mga may May autograph. Opo. Galing, eh. Kaso wala lang kay Kobe, sir. Si Jordan kasi yung idol ko dati. Ah, wala kang Kobe Bryant. Wala. Yun na medyo mahal sana ngayon, sir. Ito yung hardwood, oh. Ito yung kahoy, di ba? Okay. Pero kasi, dami kasi. Sa, ano to, ah. Panibagong linya to ng, dekada kung sakali. Dahil hindi kami nag-NBA cards. Marami pa sa bahay, sir. Marami, collection to. Ilan lahat itong collection niya, sir? Tantang Nasa ano lahat yan? 700. Pero ang binila na po na 300 lang. 300 pieces! Magkano itong mga ganito, sir? Ano, sir, depende sa, ano, sir, yung value ng, iba kasi yung value, sir, Jordan na, merong, base guard. So, alin dito yung mahal? Yung kay Jordan, sir, yung, ano niya, Saan? Saan yung kay Jordan. Jordan? Halo na, pinaghalo-halo ko na. Lang yan, di ko linya to. Michael Jordan, Predictor. Kasi, di ba merong mga rookie card to? Meron, sir, kaso, yung iba kasi, sir, hindi kilala, Okay. Yan po, yan, medyo may, taas pa yung value niyan. Nangyari ito, magkano yung ganito? Ito, sir, mga 2 to, sir. 2.5. Yan, ito. Ito yung board game, sir. Di ko alam itong mga to. Shit. Alam ko lang si Jordan, Okay, sila Dennis Rodman. Oh, Dennis Rodman. Okay. Sige, pili tayo dito. Siyempre ako kukuha lang ako ng medyo type ko, di ba? Commemorative. Meron palang ganito. Pero, sir, commemorative. Ito maganda. Dito. Ito. Sige. Tingnan pa natin ito, iba. Ano ito mga to? Yan, sir. Meron palang ganito sa Cebuana. Nakalaman nito. Naglagyan ng mga ko, sir, mga accessory. Oh, si Rodman to. Itong Rodman, kaya Yan, hindi ko pa masyado yung iba, sir. Itong Jordan lang. Pero mura lang yan, sir. yan. Sige, parang ano lang. Yung mga kilala ko lang, sir. Medyo type ko. Si Shaq. Yung Shaq, mura lang din yan. Mura rin mga napipili ko. Dami naman ito. May Iverson. High school kasi, sir, Yan talaga yung hiling uso mo. talaga dati, 1995. Oh, may magic cards ka. Meron ka ba mag-magic? Nakasama lang yun, sir. Kasama lang. Okay. Ito maganda to. Rodman. Parang mas maganda ito. Isang po. Mamahal ah. Bigla ako sa mga 5 na May Jordan naman, issue, sir, na 500 lang. Oh? 500. 800. Yan. Tingnan natin.
So talagang updated ka sa mga pricing nito. May kaibigan sir ba? May may sabi sa niya. Okay. Ito talaga. Good ba? Ito maganda nito. Sus! Ano ba ito mga to? Okay. Sige. Ito, magkano siya? Hindi ko alam. Wala akong alam dito. Pero gusto kong magsimula. Siyempre, kailangan ko lang ng starter. Kung question na bibiling ko lahat yan, probably hindi sa ngayon kasi nga wala akong alam dyan. Gusto ko lang na magkaroon ng mga medyo importanteng importanteng NBA card. Ito siya, magkano yan? 2.5 sir. 2.5 lahat! Sige, tumawag tayo ng specialist. Hello, ako si Revy Raymond Mayuyu, Revy Mayuyu. Nangongolekta ako ng NBA cards since 1994, so 30 years na, 31 years na since then. Nangongolekta ako because I like basketball, na mahilig ako sa basketball, so NBA cards ang naisipan kong kolektahin. And also, for investment purposes na rin, and at the same time, nag-e-enjoy tayo dun sa ating ginagawa. Yan, ito na yung ating expert. Pleased to meet you pala. First appearance mo dito. And hopefully not the last, no? Kasi marami nagbebenta ng NBA cards. Siyempre, wala akong alam dito, kaya tinawag kita, sir. Titingnan natin kung meron pa tayong pagkakakitaan dito. Pagkakakitaan ba to? Koleksyon na lang. Oo. Yan. Yes, sir. Itong mga to, yung mostly, dahil yung nakikita ko dito, mostly are 90s, no? 90s cards, which is panahon natin. Mm-hmm. Medyo may edad na rin tayo. Okay. Ang mga sellable dito are the Jordans na nakikita ko, Jordan cards. But it also depends dun sa kung maganda pa yung condition ng card. So, tingnan natin. Isa-isahin natin. Wala tayong makita dahil nakasalamin. Rodman. Ito, yan, medyo may value. Ito yung napili ko actually. Wala kung ano yan. Oo. Ito naman rookie cards ni Iverson. Iverson, okay. Rookie card ni Iverson. Ito yung mga inserts. Anong ibig sabihin ng insert, sir? Ito yung medyo mahirap makuha na card. For example, kung bumili ka ng box, yung freshly forged kasi medyo memorized ko yung, lalo na yung 90s. This is 1:24 packs. So, 1 per box to. So, it's kind of rare. But, Muna kayo, sir. ano lang, hindi siya Jordan. So, Grant Hill, medyo mas mababa na konti. For example, this one, you could sell it for siguro about 250 pesos. So, Freshly forged. freshly forged to. Alright. So, ito yung 7 of 15. Ano yung sabihin yung 7 of 15? 7 pieces na pare-pareho? Or Or 7 pieces na dun sa set? pang 7 siya doon sa set. Number 7 7 set. set. Number 7 of 15. So, ibig sabihin, iba-iba yan. Iba-iba. Meron tong, at this point, meron tong Kobe. Rookie year ni Kobe to 96-97. So, meron tong Kobe Bryant, may Allen Iverson to sa set. I actually have the whole set of this. Wow! Magkano yung gano'n pag nakompleto mo yung set? Pag nakompleto mo, mahal yung Kobe eh. So, Kobe would reach about 3,000 to 5,000 siguro, depends on the condition. So, the whole set would be valued at about 6 siguro, 6 or 7. 6 or 7,000. 6 or 7,000. For the whole 15 card set. Mahal kasi yung Kobe Bryant eh. Pero diba may mga NBA cards na yung maabot ng million? Opo, meron din mga cards na maabot ng million. Most of them are autographed and merong worn na jersey nung player. Wala tayo rito nun. Okay, wala tayo dito sa lote na to. Oo. So, yung mga Jordan, itong mga base cards ni Jordan na to, okay, you could sell it for about 200 to 500 pesos. Depends on the 200 to card. 500. 200 to 500. Wow. This one, you could sell it for about 1.5. Because just like the Grant Hill, pareha silang inserts. So, ito, I think 1:8 to. 1:8. Oo. Okay. 1:8 per pack. Ito naman, dahil naka-number 45 siya, medyo mahal to. Kasi emotion, so bihira yung 45 ni Jordan na lumalabas. Kahit na base card lang siya, nasa 500 siguro. Sa 500 yan. 500 to, oo. So, ito ay anin lang natin. So, ito yung 1.5. Yan yung, 500 pesos. Yan. Tapos, ito yung kano? At about 1.5 yan. 1.5 din to. Okay. Tapos ito,
Ang ganda pala ng mga choices kung galing pumili. Yan din, 1.5 din. Depende na sa condition na lang magkakatalo. Kasi ito, This one is about 500 kasi predictor. Nakukuha yan sa redemption. 500 ito. This one, Shaquille O'Neal insert din, but it's kind of common. So about 150 pesos. May hinahanap pa tayo dito. Baka may makita pa tayo. Okay. Gusto ko lang kumuha ng tigisa sana. Itong Iverson, magkano? Nasa 300 ho yan. So 500. 300, 200. Oo. Tapos ito, Freshly Forged, mga 200. Nasa ganun ho, 350, 200 pesos. And then this one is ito yung nakita ko medyo maganda. Yung blue. Kung mapapansin nyo, black tong bordered. Ito is blue. Blue border siya. So one per pack yung blue kaso sobrang dami ng checklist. So medyo may presyo to. So sa isang box hindi ka sigurado makakakuha niyan blue. This is the base card. This is the parallel. Ang tawag dito sa parallel. Ano ibig sabihin ng parallel? Parang variation ng card. So ito variation to dahil blue, ito yung common. So mga nasa 2,000 yan. Wow! Nasa 2,000 yan. Pwedeng isahan na 2,000. Okay. Okay. Parang lote, parang lot price. This is also 1.5. Itong card na to. Kasi insert dito. And this one is about 1,000. Kasi medyo hinahanap yung flare. Mamumulubi ako dito. Hindi ka ba mamumulubi sa collection mo? Medyo matagal na sir tayo nangongolekta. So mura ko nakuha yung iba kasi. So, kasi nakikinig yung misis mo. Kasi sinasabi mo mura. Nandito yung misis ko nakisama. Ayun sir, yun lang. Ito, rookie card din ni Garnett. So about 100 pesos. Ang hinahanap talaga rookie cards and also inserts. Nice. And may autographs din, although wala rito. At saka yung mga ginupit na jersey nilagay sa card. Dito sir, meron ba din? Dito, mga base cards na lang to sir, hindi masyadong Okay. Ano yung sabihin ng base cards na? Sabi ko hindi alam. Ito po yung base. Ito, parang itong Jordan na to is perfect example. Buti meron tayong dala. Ito yung base card, ito yung parallel. Okay, so ito yung common. Pag nagbukas ka, maraming black. Common. Tapos isa lang yung blue. Di ba yan? Parang blister pack. Nasa pack po, opo. Nasa bubuksan. Actually, yung ilan naman ng pack? 5 to 10 cards per pack. Right now, at nung 90s na ganito, mura lang nasa 50 pesos, 150, 200. But right now, nasa ang exciting doon, kunyari ikaw yung collector, yung mabubukas ka ng pack, ganun ba? Kasi not knowing kung ano makukuha. May rare dito, puro common, ganun. So, ano ba yun? Ano yung chances mo makakuha ng rare sa isang pack? Kaya nga nung sinabi ko, like itong insert na kanina, ito, yung 1 to 24, ito, ang chances mo nito, sa pag nagbukas ka ng isang kahon, isa makukuha mo freshly forged. So, ang problema na lang, kung sino yung player. Kung sino yung player. But if you get a Jordan or a Kobe at this time, medyo mahal. Although wala Jordan, Kobe. Kobe. Wala kasing Kobe rito sa lahat. Wala akong nakita. Okay, so wala kang Kobe. Mga tinabi niya rin Kobe. Tinabi yung Kobe. So yun yung ano yung mga pinakamahal na basketball card bukod dun sa siyempre may pirma, di ba? So yung mga Kobe Bryant, gano'n. Yung mga Kobe, yes. Kaso pinakamahal talaga na cards ng right now is yung Jordan na, as far as I know, ang pinakamahal yung Jordan na Precious Metal Gems na parallel, number 210, which was released in 1996. Wow. Ang presyo nun pwedeng umabot ng $5 to $10 million. Depende sa condition. $5 to $10 million? Depende sa jackpot pala. May mga jackpot din pala dito. Yung green nun, not the red version. Tsaka biro mo yun, pwede ka makakuha ng ganun sa pack lang. Sa pack lang, opo. Yun ang parang sugal nila na pag nakakuha ka ng ganun, pwede mo ibenta. Okay. Tapos meron din puro para lang malaman din ng viewers natin, meron din mga one-of-one na ganito na isa lang ang ginawa sa the whole world. So, isa lang. Meron din ganon dito mga bagong. At this point in time, wala pa masyado at this point, itong time na 90s. But itong sumunod na the decades, nagkaroon na ng one-of-ones. Ang one-of-one lang dito, 1996 97, doon nag-start yung one-of-one. 1997 sa basketball cards.
Parang ano ako nito, information overload. Para ako nag-ano ulit nito. Nagsisimula ulit bilang collector. Ito mga kausap ko, talagang matatagal na doon sa industriya. So, maraming di ba, may mga kayo yan? May mga, siyempre, nakikita-kita rin kayo mga Usually po sa Green Hills kami nagpo. Dati po kasi nung Galleria, Robinson's Galleria, before the pandemic, when the pandemic came in, napunta sa Green Hills lahat ng tao. Ano yan? Parang nag-show and tell kayo, gano'n? More of buy and sell and buy and sell and trade. So, konting yabang na rin. So, okay. nakikita yung mga koleksyon na dala kahit hindi naman pala bebenta. Yung lang, pinapalaway ka lang. Pinapalaway lang. Usong-uso rin sa coins yan. Meron ako nito. Pero ngayon, mas madali na kasi nasa Facebook na, post mo na doon sa wall. Kung gusto mo mang-inggit. Teka, ito yung binibili ko eh. Yung kanina. Okay. Yan. Medyo huwag kang baka magalit yung ating seller. Kasi base cards to, dalawa lang yung inserts. No? So, base cards yan. Base card kasi. Although, ang maganda rito, metal siya. So, bale, itong lot na to, itong 6 cards lot na to, ang presyo nitong dalawang card na metal, medyo mahal ng konti. So, hinahanap yung clear metal na cards na yan. Medyo, may nangungulekta kasi niya. Clear metal card? Oo. Okay. Bakit mo nasabi clear metal? Metal po tawag natin dyan, sir, kasi nakalagay metal. Yung set name. Yung pala yun. Medyo inaano siya. May gusto ng mga kolektor to, so hinahanap. So, mga 100. 100? 100. This one is about 80 pesos. Okay. This is 80 rin. Itong Shaquille O'Neal na to. Okay. Kasi hinahanap dito, sir, yung gold at saka yung platinum. Gold at platinum. This is just a base card. Ito naman, okay. Medyo madali lang to. So, sabihin na natin 100 pesos yung kuha. No? Madaling makuha. This is about 500. 500 yun yung mahal. So, yan yung kanina. Ito naman, tingnan natin kung ano yung mas maganda. Kung bibili nyo yan, kunyari, dapat tingnan natin yung condition. Condition? Okay. Kaya makikita mo may konti ng tama doon. Ibig sabihin may dent. May dent na? May dent to. So, pag may dent, malaki na ibababa niyan. So, parang coins din pala to, no? Oo, parang ganun din. So, di ba may grading yan? May grading din. Oo, may grading din to. Ito naman, tanggalin ko lang sa plastic. Ito maganda-ganda yung condition than the other one. Okay. So, ito yung pwedeng bentang 1,500 to 2,000. Wow! 1,500 to 2,000? 2,000. Okay. Ito malaki na to, mga 200 na lang to dahil may dent eh. Ganun kalaking difference. Malaki yung difference, lalo na pag dent na ganyan kasi kitang-kita. Okay. So pag hindi masyadong kita yon pag in-raid, hindi na tayo sa mas maganda. Oo. Di ba? So ito. Yan, okay. Ito naman, sir, magkano ulit ito? Ito yung base card. Ito yung base card. Yung parallel. Ito yung parallel. Siguro pwede na natin itong lagay itong dalawa for 2,000. 2,000 yung dalawa? Itong dalawa. Okay. Maganda naman yung condition, I think. So, just check. Plus ito 1,500, di ba? Oo, 1,500. Ang bentahan. Oo, bentahan. Ito 2,000. Itong dalawa. Pwede na ito. Maganda pa yung condition. Okay. Cards. Ito mga to. Ito is 100 pesos ng garnet kasi metal din. So tapos ito is 500 pesos. Okay. Dahil naka 45 siya, although base card din. This one is about 1,500 kasi insert din to, although it's not that hard to find. Okay. Ito kasi hinahanap to eh. So 800 to 1,000 to. Hinahanap? Ba't hinahanap to? Gusto ng mga tao Flair, yung Flair na brand. Makikita mo rin yung Flair na nakalagay. It's medyo mahal po yan nung time na nagka-cards nung 90s eh. So siguro ang pack nito mga 100 to 150. So medyo hinahanap siya. Tsaka maganda. Maganda yung card. Kaya siya. Okay. Itong Iverson na rookie card, metal din. Nasa about 200 pesos yan. 250 ganon. Ito naman freshly forged, 200 to 350. Grant Hill. Grant Hill. Mukhang okay na yata ako. Dito sa lot ko to. Okay na ako dun sa lot. Maraming salamat sa guidance mo. At yung para masimulan natin tong NBA cards.
I'm sure magkakaano pa tayo. Kakaano pa tayo ng ibang ano. Kasi ang dami talaga. Ang dami Maraming nagbebenta ng NBA cards. Ngayon, hindi ko alam ano ba to. Common ba itong mga to? Or ano? Usually ba yung mga luma, mas mura ba yun? yung vintage cards na tinatawag, mahal yun. Lalo na pag graded siya kasi mahirap siyang i-grade. Ito kasi considered to na modern pa rin even though 90s siya. So anong sinasabi natin vintage? Vintage is below 1980 usually for basketball. Okay. So sila Jabbar, ganun. Sila Jabbar o yung rookie card ni Jabbar, ni Will Chamberlain, ni Bill Russell, George Mikan. Yun yung hinahanap. Although dito sa Pilipinas, hindi masyadong marami yun dahil we were not opening at that time, yung time na 1960s, 70s. Meron bang basketball card si Kareem Abdul-Jabbar tsaka si Bruce Lee? Wala pa akong makita. Yan, maganda, di ba? Yung Enter the Dragon. Enter the Dragon, no? Nag-star si doon eh. Si Karim, Jabbar doon eh. Si Jabbar, oh. Oo, talagang siya eh. Laki ng paa ni Jabbar eh. Oh. Parang yung buong mukha ni Bruce Lee. Pag tinadyak yung ganun talaga si Bruce Lee. So, hiling mo talaga basketball. Basketball cards. Oh, basketball and then basketball cards. I started off with PBA, nanonood ng PBA, napunta ng NBA noong bandang mid-90s. So, nahilig tayo rito. Sige sir, bentuhan pa tayo mamaya-maya. Thank you. Sige. So, iligpit muna to sir. Ito yung pag-usapan natin yung gusto ko. Narinig mo naman yung expert, di ba? Yes, sir. At syempre, ibebenta ko pa yun. Presyo mo dun sa nauna, 2.5 yung gusto niya dyan. Sama niya to, sir. 2.5. 4.5, sir. Yun yung market value niya. 3. 3.5, sir. 3.5. 3.2, sir. Last. Okay. Alright? Okay. Thank you. Ako po si Aldrey, nakatira sa Antipolo. Nagbenta ako kay Sir Angelo ng NBA. Nakakuha naman siya nakapagpili siya ng mga gusto niyang kunin. Nagkasundo kami sa presyo ng 3.2.